1 AM production. Tanim Kalikasan presents Papansin mo bang madalas ng pagbabago? Marami ng bayan at buhay ang sinalanta. Nakakalbong bundok, gumuguhong lupa, di na mapigilan ang pag-agos ng luha. Kaya magtanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Kaya't kumilos na, imulat ang iyong mga mata. Mga hayop at halaman sa ating di umaasa. Lahat nakasalalay sa ating mga kamay. Pag-ibig, hibat, hala ang magiging gabay. Tanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Pagtanim ay hindi biro ang mga puno, hindi biro ang mga sapunan, ipagsasawalang tibo. Tayong mga tao, tayo ang pag-asa. Kumilos tayong lahat at magsama-sama. Huwag hayaang mawala ang kaloob ni Bathala. Ang lutiang kinabukasan, huwag hayaang masira. Ito na ang ating handog sa susunod na henerasyon. Ito ang tanging solusyon. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Nung nakaraang Sabado, tinanong ko kayo kung sino ang kaibigan nyo. Nais kong sagutin yan para sa inyo. Alam nyo ba? Simple lang. Puno. Puno ang kaibigan natin. Alam nyo kung bakit? Simple rin lang yan. Very elementary yan. Siguro napag-aralan natin yan na tayo grade 5. Ano po? Pagka tayo nag-exhale, ibig sabihin yan, ano ang ating ibinubuga? Carbon dioxide.
Pag tayo nag-inhale, ang ating hinihigop ay oxygen. Eh, ano naman kinalaman nito sa puno? Simpleng-simple din lang po yan. Ang puno ay nagbibigay sa atin ng oxygen. Samantala naman po, ang puno ay nangangailangan ng carbon dioxide galing sa atin. O, di ba? Kaya best friend natin, kaibigan natin ang puno. Pero ang nakakalungkot, kung sino pa yung kaibigan mo, siyang sumisira at nagwawasak sa'yo. Yan ang nakakalungkot na sitwasyon ng puno, kaya patuloy silang nawawala. At ang nagiging dahilan, kung ano-anong sakuna, ang kung ano-anong nangyayari sa ating krisis na pangkalikasan. Kaya ito ngayon ang hamon sa atin. Kinakailangan na nating magtanim ng maraming puno, magtanim ng maraming halaman. At sa ating pagtatanim, ating laging aalalahanin, ibinabalik lang natin sa lupa at sa paligid natin ang dapat ay naandoon nating mga kaibigan, ang ating mga tunay na best friend, ang mga puno. Panahon na po para tayo magtanim. Umaga, matutunghayan natin si Kalikasan Gadi Gayetano sa kanya pong report tingil sa kalagayan ng mga tinanim na kakao at kape sa Barangay Manggahan, Dolores, Quezon. At syempre po, kasama po ni Kalikaster Gadi Gayetano, walang iba po kundi si Rex Ponsalang, ang ating pong proud from Dinggala sa kanya pong pakipagsapalaran sa tramline sa Barangay Manggahan, Dolores, Quezon. Meron po tayong bisita sa ating na makakausap natin dun po sa ating puntahan sa Kamalig. Abay, walang iba po ang ating pinakahihintay na si Kaabet Sabarias ng Cooperative Development Authority para pag-usapan naman natin ang tungkol sa kooperatiba at ano ang kahalagahan nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa atin naman pong Kuya Bibot at ang kanyang mga abubot, aba, ay may natagpuan na raw po siya mga ebidensya sa Dolores, Quezon. Tunghayan po natin. Gising na! Tanim TV na! Panahon Kalikasan, Gadi Gayetano. Ang pangalan ng bayan ng Dolores ay hango mula sa patrong ito. Ang mahal na Birhen Dolorosa. Ang bayan ng Dolores dito sa Quezon ay isa sa mga nakatuwang ng tanim kalikasan para ipatupad ang pagpaparami ng coffee at cacao dito. Sa katunayan, meron tayong 6 na barangay na nakatuwang natin para itaguyod ang pagpaparami ng kakao at kape dito sa ating barangay dito sa Dolores, Quezon. Nandiyan ang Santa Lucia, Pinagdanlayan, Manggahan, San Mateo, Kabatang at Antonino. Sa kabuuan, meron tayong 107 na cooperator na nagtaguyod para itanim itong mga coffee at cacao na ito. Ibig yung sa katuwang ni Jan Saji, pag-alaga ng mga coffee dito sa Manggahan. Ibig naman na iniisip natin, nung una, nagdala kami ng pamilya dito sa inyo ng buhay, masaming dito. So, Bebik, ito masyadong lumalaki na, no? So, apat ang kanyang, siguro ito dapat natin putulin. Pupulin natin ito kasi masyado siyang nakakanakaw ng sustansya. Magpapatuloy pa siya, i-maintain lang natin itong tatlong sanga, tapos ito, tuloy natin ito. Isang taon na naman ito, isang taon mahigit naman. Para ma-maintain niya yung kanyang taas, para hindi kayo pag namunga siya, papunta siya sa ganyan. Hindi siya tataas pag namunga siya sa spread.
Kanina doon sa may parting mga tramline, ito yung Barangay Manggahan. Siguro nakita naman natin kung anong status ng kanilang mga pananim. Halos kalimitan ay nabubuhay na, meron pa nga nang nahihinog na. Pero yung iba, sabihin natin, talagang medyo may nababasit yung iba. Kasi may problema sa ating panahon ngayon nga. Alam naman natin na meron tayong problema sa climate change. Unang-una, nawawala yung mga puno, nasa yung tagbabalanse ng ating environment. Kaya yung iba, hindi natin nakikita na mabagal yung paglaki. Yung sa Manggahan, ganun nangyari. Pero kalimitan, buhay siya. Meron pang isang puno na namumunga na at yung iba ay susulputan rin ng mga bulaklak. Ito po si Gadi Gaetano, Kalicaster Tanim TV. Gising na! Tanim TV na! Rock, Bombing Gala. Nandito kami ni Sir Gadi ngayon sa Lucena. Papunta siya ng Dolores. Sasamahan natin siya para doon tayo magala. Umaga yung biyahe namin ngayon. Kailangan namin mag-umaga para marami kaming makunan, maraming mapuntahan. Dito pala ako sa Lucena, sa dinadaanan namin ito, matatanaw nyo na kung nasaan ang pupuntahan natin. Yan yung Bundok Banahaw. Sa paanan niya, nandiyan ang Dolores. Kaya doon tayo pupunta. Nasamahan tayo ni Sir Gadi. Meron daw tram line na ginagamit ng mga farmer para makapagdala ng kalakal nila pababa para madali. Daling yung biyahe, yung mahirapan yung mga farmer, madalas sa palengke or madalas sa kung sino magbibili ng kanilang kalakal. Siguro masarap sumakay doon sa tramline na yun. Yun ang isang inaabangan ko dito sa biyahe namin to. Sariaya na tayo. Ito yung unang bayan na dadaanan natin papuntang Dolores. Bali, Sariaya, Candelaria, Chao. Tatlong bayan ang dadaanan natin bago tayo magtungo sa Dolores. Maaga kaming umalis sa kusina. Medyo nakakaramdam na nga kami ng gutom kasi di pa kami nag-aalmusal. Hanap muna tayo ng makakainan. Gutom ka pare.
ulit. Candelaria na po tayo. Dalawang bayan po. Nadadaanan natin papuntang Dolores. Galing po tayo ng Lucena. Yan po ang padalawang bayan. Ang susunod po dito ay Chaong. Pero di na po tayo dadahin ng bayan. Magbabypass na po tayo kasi medyo late na. Marami po tayong gagalaan sa Dolores kaya kailangan po nating dali-dalian ng konti. Hindi naman po kailangan nating hapitin ng takbo. Kailangan lang po medyo umiwas tayo ng konting traffic. Isa sa mga magagandang pananim dito sa Quezon, ng mais. May maisan dito sa bypass na tinatanim nila dito. Sa tingin ko po, ito po yung yellow corn na ginagawang feeds. Ciao na po kami. Ang kaulilihang pong bayan, dadaanan natin papunta po ng Dolores. Tingnan lang namin kung maraming laman. Parang sira kasi yung gate sa loob. Baka maupusan tayo, mahirap na. Bayan ng Dolores. Punta po tayo ngayon ng Barangay Manggahan para dun po makita natin yung tramline. Baboy, no? Yun ang kanilang sakay papunta sa kabila ng Una ka rin, hintayin mo na kami sa kanto. No? Sige. Bali, siya po si, pangalan pala ulit, Elmer. Elmer. Isa po siya sa mga guide na kasama natin pagpunta doon sa tramline. Ito na yung sinasabi nilang tramline. Dito pa lang makikita mo na. kargahan ng mga pagkain sa baboy na sa kabila. Tapos ito rin ginagamit nila pagkain, nag-harvest sila ng mga baboy. Dito rin kinakarga patungo ng dito.
Ito na yung tinatawag nilang tramline dito. Ang mga nagtatawid ng kung ano-anong bagay dito. Pero ang number one nakikinabang dito ay ang mga magsasaka. Mga tanim nila, dito nila sinasakay para pagpunta sa bayan, mas madali. Hindi na nila kailangan tumawid pa sa ilog. Minsan nakakakita kami dito ng mga baboy din na tinatawid. Nakakatakot. Mabilis na takot niya. Lalim, parang ito, mga 50 lalim sa mga ilog. Pagkakot ka dito, may atong patay ka. Bali yung haba, mga sa tansya ko, 100 metros ito. Katakot, ang delikado. Pero kung matibay naman yung kable niya, kaya wala tayong problemahin. Baboy. Dalawa natira sa taas. Ano na? Natira din yung dalawa sa taas. Apat ang sakay namin. Patay. Patay yung dalawa. Nalaglag yun sa may bata. Thank you. Sir, thank you po. Maganda pong paglalakbay ang aming nakuha ngayong araw na ito. Enjoy po itong inyong magandang ride. Gising na! Tanim TV na! Halika na at makinig sa Huntahan sa Kamalig. Magandang umaga pong muli. Tayo po ngayon ay nasa Huntahan sa Kamalig. Muli po ay makakasama nyo kami sa umagang ito habang kayo'y nagkakape kung kayo ay gising na ngayong umagang ito. Pero sa tingin ko yung mga magsasaka ay talagang gising na mga yan. Hindi pa tumitilawak ang manok ay gising na po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Muli po ay makakasama nyo kami. Siyempre, hindi kompleto po ang ating
puntahan sa Kamalig kung wala po si Kuya Gadi Gaetano na taga Tayabasin, ano po, at ang atin pong walang iba kundi si Kuya Bibot, ang may-ari ng ating Kamalig na ito. Ano po, makakasama po natin ngayong umaga para syempre po ay magkaroon ng magandang huntahan. Ano? Ito yung pinakahihintay namin sa lahat Medyo may nakakahawig daw po ito Parang medyo kamukha ito ni Pinoy. Wow. Medyo kamukha ni Pinoy. Siguro pabatiin natin si Sir Alberto Sabarias, si Kuya Abet, ang tawag po namin dito ano po. Hindi si Pinoy. Okay. Pabatiin natin na isang magandang umaga sa mga tagapanood, tagapakinig. Okay, sa atin pong mga tagapanood at nakikinig ng palatuntunang Tanim TV, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po. Sir Abet. Sir Abet na lang, ano po? Okay Parang lang yun. hindi tayo ganong formal. Kasi alam nyo, huntahan po ito sa Kamalig tamang-tama, magpapasko. Alam nyo po kung ano yung konsepto nitong huntahan sa Kamalig. Alam ito ni ni Kuya Bibot no? Lahat naman tayo dito ay kumbaga man naniniwalang may Pasko. Pero ang Kamalig po, kumbaga man, ito yung ating kung saan si Kristo ay sinilang, yung ating pong matatandaan. Ang Kamalig po ay doon nilalagay yung mga harvest ng mga farmer, doon nilalagay yung mga hayop, lalo taglamig yan, makikita po natin. Ang konsepto po niya, siyempre, maghuntahan tayo sa Kamalig upang mas maging humbly, maging malinaw sa atin ang lahat. Ano po, yun po yung isang primaryong dahilan kung bakit tayo ay huntahan sa Kamalig. Ngayon po siguro, si Kuya Gadi, kanina pa ito na bumubulong, gustong magtanong tungkol po, pag-usapan kasi natin kayo ngayon, Kuya Gadi, kooperatiba. Ito na yung pinakahihintay mo. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ng Tanim TV. At kami po ay nagpapasalamat. Kasama namin din si Sir Abet, ang isang dalubhasa sa pagpapatatag ng isang kooperatiba. Siguro po Sir Abet, ang isang katanungan namin, at siguro yung mga maghasa ka nanonood ngayon, ano po ba yung kahalagahan ng isang komunidad, magsasaka? Ano po yung naiibigay na, sabihin natin, na benepisyo kung ang isang magsasaka, isang grupong magsasaka ay ibubukin bilang isang kooperatiba? Alam niyo po, itong kooperatiba, ito ay matagal na no? Matagal na ito sa ibang bansa. Now, sa Pilipinas, medyo huli tayo. Now, sa tanong mo kung anong magandang benepisyo o tulong na may kahalagahan, sobrang napakahalaga. No? Sobrang napakahalaga. Kasi, sa sitwasyon ngayon ng ating bansa, naiiwanan ang mga magsasaka. Naiiwanan sa pag-unlad. Bakit? Kasi sila ay walang puhunan. Sila ay pinagsasamantalahan ng mga nagpapautang ng patubuan na minsan makikita mo na sila ang luging-lugi at mas kumikita yung mga nagpapautang ng puhunan sa mga magsasaka. So malaki po ang itutulong ng isang samahan ng magsasaka kung meron silang cooperative. Ganun po ba, sir? Malaki Kasi, ang sabi ko nga, pwede nating ikumpara yung magsasaka kung sakali ay ito yung parang walis tingting. Kapag sila ay hindi magsasama-sama, walang mangyayari. Kung pa isa-isang tingting, hindi mo mawawalis. Diba? Pero kung magsasama-sama, nandyan ang lakas, nandyan ang puwersa ng mga magsasaka. At hindi sila pwedeng diktahan ng kung sino man. Kasi sila ay merong tinatawag nating power. No? Dito po sa Quezon, Sir Abet, meron po bang pwedeng sabihin sa ating mga manonood o nakikinig, ano po ba yung isang matatag na cooperative na pwede niyong tukuyin? Parang modelo. Parang ganun po dito sa Quezon. Matagumpay. Dito po sa Quezon. Okay, sa lalawigan ng Quezon, noong taong 2000, noong ako'y dumating, ay meron tayong mahigit 1,600 na rehistrado sa Cooperative Development Authority sa aming tanggapan. Maraming bilang kasi ay sa maraming dahilan kung bakit dumadami na dumadami. Now, kung tatanungin natin ngayon, ilan na po ang ating rehistrado sa ngayong taong 2013? Nakakalungkot pong sabihin, pero ito po'y bumaba ng halos 335 na lamang. Bakit? Marami po dyan ang nagre-rehistro lang ng kooperatiba dahil gustong makakuha ng pondo, at pagkakuha po ng pondo, ito ay kanilang hinahati-hati at nawawala na po yung samahan.
Parang Lalo na kung pag malapit ng eleksyon, ito po ginagawa minsan nakasangkapan para makakuha ng pondo sa ating mga So, sa ibig sabihin pamahalaan. po ba kulang sila sa mayroong kahinaan sa mga orientasyon, ganyan? Kung ba't sila nagkagano'n ng kanilang mga... Hindi natin Sobrang mga- mababaw ang kanilang orientasyon pagdating sa kooperatiba. Hindi nila tinitingnan na ang kooperatiba ay isang negosyo na dapat palaguin, pagyamanin ng mga kasapi. Sa lalawigan ng Quezon, meron na tayong marami ditong malalakas, maunlad at mayayamang kooperatiba. Ang number 1 sa lalawigan ng Quezon ay yung ating Quezon Medical Mission Group Hospital and Health Services Cooperative. At ito po ay binubuo ng mga doktor, mga nurses na nagtayo sila. UMMG. Yes, ito yung MMG. Now, bakit sila ay nagtayo pa samantalang sila ay mga doktor na? Opo. Ang layunin is para masagutan ng kooperatiba ang ibang pangangailangan. No? Ang pumapangalawa dito yung ating St. Jude na kauna-unahang kooperatiba sa lalawigan ng Quezon na nagkaroon ng programa para sa mga pagbibigay serbisyo sa mga kasapi. Napakalaki na ng kanilang asset at marami na rin miyembro ang natutulungan ng ating St. Jude. Ang pangatlo dyan yung ating Tayabas Multipurpose Cooperative. TCMC po. TASI, sabi nila ay TASI. Tama. Sila ay may bangko na. Kuya Gadi. Nagpapautang na sa maliit na porsyento. Meron na silang grocery store. At sila ay nakakatulong na sa mga, hindi lang sa mga mamamayan ng Tayabas, kundi sa ibang lugar din dito sa So, lalawigan ang ng Quezon. cooperative po pala, Sir Abit, binubuo ng iba-ibang sektor. May magsasaka, sila magiging mga doktor, kanina, Okay. may magawa. Yeah, iba-iba eh. Kasi ang sinasabi dito, kinakailangan kung ano yung interest ng grupo, yun ang ating bigyan ng atensyon. Kung ang sektor na magsasaka, buuin natin as magsasaka. Kung ito yung sektor ng mga mangingisda, buuin natin as mga mangingisda. Kung ito yung sektor ng mga guro, meron tayong kooperatiba ng mga guro. Kung ito ay mga disabled, yung person with disability, pwede rin natin buuin sila as cooperative. So, maraming sektor ito, hindi lang isang sektor ang kooperatiba. So, ibig sabihin po yung lahat ng mga binanggit nyo kanina cooperative, naging matagumpay sila doon sa kanilang ginawang pagpatayo ng kanilang kooperatiba. Ano po? Ang pagtagumpay ng isang kooperatiba ay hindi nakukuha sa mabilisan eh. Kung natatandaan nyo, nagsisimula lang ito sa 15 na tao bubuuin. Voluntaryo. Voluntaryo na pagsapi na hindi ito pinupwersa. At saka, pag sinabing kooperatiba, ang katumbas na salita dyan ay negosyo. Hindi pwedeng magtayo ng kooperatiba kung wala tayong papasukan ng negosyo. Dahil kung walang negosyo na papasukan, walang kwenta ang binuong kooperatiba dahil ito ay madaling mabubuwag. Yan. So, maganda po siguro yung naibahagi natin na siguro para maging inspirasyon sa ating mga tagapakinig at sa manunood. Ano po na, Sir Abet, yung pinakamatagumpay na naging bunga ng isang nagtayo ng isang cooperative? Yung isang matagumpay na talaga masasabi natin na kumbaga nasa tuktok na siya tapos ay pwede siyang makahikayat ng ibang mga kasapi para magtayo ng maraming cooperative dito sa Quezon. Alam mo, yung nga sabi ko nga, yung mga magsasaka natin ay dapat talagang sila ang ating bigyan ng atensyon na mabuo bilang kooperatiba. Bakit? Bukod sa maliliit sila ay walang kakayanan. Na itong pagiging mahina nila, ito yung sinasamantala ng mga nagpapautang ng puhunan para sila ay pagkakitaan. Sila ay nagpapakahirap na 3 buwan, naglilinang, nasa kabukiran. Pero bandang uli, pag sila ay nag-ane, sino nakikinabang? Yung ating ibang traders. Sila kasi yung nagpapautang ng puhunan. Ngayon, pag nagsama-sama yung ating mga magsasaka at nai-rehistro nating kooperatiba, diyan magkakaroon ng lakas sila. Bakit? Kapag sila ay rehistrado, active, may good standing, pwede nilang mahiram ang puhunan nila sa bangko. Pwede magpahiram ang Land Bank, pwede magpahiram ang BBP, at yung ating Quezon Cooperative Bank. Meron tayo dito sa lalawigan para sa mga magsasaka na tinatawag nating Quezon Cooperative Bank or Cooperative Bank of Quezon Province kasi sila yung pwedeng magpautang doon sa mga maliliit nating mga magsasaka, maliliit nating mga mangingisda, pero dapat ito ay buo na kooperatiba. Yan po, Sir Abet. Siguro po doon sa batay sa inyong mga sinabi kanina at binitiw ang mga nakaka-inspired na mga pahayag, siguro po maganda siguro na hikihatin natin ibang magsasaka na wala pang ganito mga samahan na magtayo ng isang cooperative. Ganun po ba, Sir? Pero siguro bago hikayatin ni Kaapit yung parang kanina pa si Kuya Bibot
May gusto rin Kung malalim ang iniisip. Ang iniisip ko kasi, magsasaka rin ito eh. kasi ano ko yung utang, yung mangungutang. Ang iniisip ko kailangan pa rin may mga kasama ko. Hindi pwedeng masabing kooperatiba kung ikaw ay isa, kung ikaw ay dalawa. Parang ako ay may hinuhulugan telebisyon. Aha. Paano ko mababayaran? Pero dapat pala akong gayakag, gayakag pa ako ng mga kasama. Ang minimum na bilang para kayo ay ma-register ay 15. Ay hinuhulugan mo ng iba baka, mga kalabaw, ako may TV. Hindi pwede naman Pwede naman yun, basta mabuo lang na 15 at kinakailangan may puhunan kayong 15,000 piso para ang CDA ay bigyan kayo ng rehistro. At yung rehistro, ang Cooperative Development Authority po, para sa mga magsasaka, ito po yung ahensya ng pamahalaan na tumututok para po sa kapakanan ng mga kooperatiba dito sa lalawigan ng Quezon at hindi lang po sa lalawigan ng Quezon kundi sa ibang parte ng ating Pilipinas. CDA Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na CDA, Cooperative Development Authority. Kaano ng BCD o magkaiba po yan. Ang CDO po ay nasa lata. Ang CDA po ay ahensya ng gobyerno. Akala ko kung anong BCD yung... Iba naman siyempre yung CDO sa CDA, iba yung BCD. Iba. Pang BBD, iba pa yun. Akala ko samahan din yung mga yun. Yung pinag-uusapan natin bago tayo maligaw ay yung CDA. Ito CDA. Paano pati pumunta dyan sa CDA? Alam nyo, ang CDA, ang aming pong ahensya ay, ang nasasakupan po ng aming ahensya ay yung tinatawag na Region 4. Pag sinabing Region 4, ito po yung Calabarzon at Mimaropa. Pag sinabing Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. And then yung Mimaropa, Marinduque, Romblon, Palawan, yung ating dalawang Mindoro, Occidental and Oriental Mindoro. So malawak din po yung mga malawak at ang opisina po namin ay makikita nyo lang dito sa Calamba City, sa Barangay Halang. Now, bawat po probinsya ay meron pong naka-assign na mga CDS kagaya ko. Ako po yung tumatayong Provincial Cooperative Development Specialist sa lalawigan ng Quezon. At sa lalawigan po ng Quezon, meron tayo ditong 4 na tao, bawat distrito. Bawat distrito po ay may isang Cooperative Development Specialist na pwede ninyong lapitan at sila po yung makakatulong para ang inyong samahan ay mabigyan ng isang rehistradong masasabi nating kooperatiba. Huwag kayo pong maliligaw mga magsasaka, mga kasama, na ito po'y kagaya din ng isang asosasyon. Ito po'y magkaiba. Unang-una, ang asosasyon po ng mga magsasaka, ito po'y rehistrado sa SEC. Hindi po ito rehistrado sa CDA. At pag sinabi pong asosasyon, ito ay hindi negosyo ang pinapasukan. Nagpaparehistro lang sila para magkaroon ng legal na pagkakakalanan. No? Makilala sila bilang sila ay isang asosasyon. So malaki po ang pagkakaiba nung sa SEC at sa CDA. Ito po'y parehong ahensya ng gobyerno. Parehong ahensya, pero kung sakaling gusto mo'y magnegosyo, ang mga magsasaka, kinakailangan po kayo ay magparehistro bilang kooperatiba sa Cooperative Development Authority. CDA ha? Yes. CDA. Iba pa yung SEC, yun ba yung lalaki, babae? Iba naman yun. Yung sabi nga ay iba pa yun. Iba yun. Yung SEC, Securities and Exchange Commission. Yeah, Securities and Exchange Commission at nakakaalam sa mga asosasyon. Pero pag kooperatiba, Cooperative Development Authority. Magkaiba naman yun. Iba naman yun. Female. Female. Sige, bago po tayo magkagulo, malaki pagpapaliwanag ng mga salita. Baka mayroon pa follow-up question si Kuya Gati. Binanggitan ni Sir Abby na talaga yung kanilang opisina, talaga yung potential na pwedeng maging isang organisasyon o cooperative, binanggit naman yung address. Siguro po yung nakakatulong na yun sa mga siguro po kung ating mga kasama magsasaka, kung kayo po ay meron dyang lapis o ballpen o papel, paki-ano po na aking numero. Ito po yung 0919-343-8024. Ulitin ko po, 0919-343-8024 para po sa mga kasama natin na gustong magrehistro o magtanong ng mas malalim na kaalaman tungkol sa usaping kooperatiba. Napakaganda po, no? Pwede pa lang, pwede magpasalood, Huwag lang po kayo magte-text ng miss you, baka po makakita ng aking. Napaka-husay ng ating Provincial Cooperative Development Specialist. Memorya niya ang kanyang numero. Kaisa sa numero. Si Kuya Bibot, hindi niya mamemorya yung numero niya. Ayun, kaya hindi siya makapag-textmate.
Di, para po sa umagang ito, para naman syempre, mas lalo tayong sumaya, hinggan natin ang pagbati. Kasi tayo, mas maigi na raw po yung tayo nagsasama ng bitin eh. Kesa naman tayo magsama ng sawa, baka tayo magkalimutan. Masarap yung nagsasama ng bitin, pero naghahanapan. Ano yung hanap-hanapin ka po namin. Malapit ang Pasko. Malapit ng Pasko ngayon. Merry Christmas! Merry Christmas po sa ating mga kasamahan. Pabatiin natin si Kaabet para sa... para po sa mga kasamahan natin sa lalawigan ng Quezon, ay pinapaabot po ng Cooperative Development Authority ang pagbati ng masagana at maligayang Pasko at bagong taon sa inyo lahat. Maligayang Pasko! Gising na! Tanim TV na! Ang nakaraan. Muli na naman nakakita si Bibot Abubot ng gamit umano ng higante. Ito ay ang isang kutsara at isang tinidor na yari sa kahon. Napandisplay lang naman sa dingding ng kusina at inutang pa. Magpapariwala sa inyo na may gamit ka higante dito. Parang naligaw ako. Saan na ba ito? Buti na lang at lasing ang may-ari ng motorsiklong aring apat ang gulong. Iwan ko na lang sa tabi yung lasing. Ayoko na yan. Hindi ko alam yung panda rin. Ang lalaki ng letra. Pasa low. Tawag na lang. Yun namang wall clock na korteng cellphone Isang ang ebidensya. napansin niya. Na totoo ang higante. 2 dangkal ang size ng cellphone na to. Ibig sabihin, ang higanteng yan ay may kateks. Pero huwag na muna natin hanapin yung kateks niya ha. Hahanapin natin siya mismo. Dahil iniwan niya lang to dito eh. Naiwan niya lang to. Oh, may battery pa ha. Double A o triple A to. Ito ang ginagamit niyang battery. Ha? Hindi yung mga ikinacharge pa. Bili-bili na lang niya. Ha? Kaya maniwala na kayo. Hindi pa masapato. Ha? Hindi pa sapato. Itong gadget. Kilala mo ba may-ari nito? Hindi nakita eh. Over the shoulders. Over the shoulders. Naniniwala ka ba sa higante? Nak, maniwala ka itong gadget nga niya oh. Ayaw maniwala. Yan, tanongin mo. Brad, naniniwala ka sa higante? Ha? Hindi ka naniniwala? Alam nyo ba yung mga ginagamit yung tablet ngayon? Nung una pa man, yung mga gamit na niya ng mga higante. At alam na alam nyo yun. Ang tablet ay touchscreen din.
Pero, grabe sa pagkaka-touch ang screen kung gumamit yung mga yan. At makikita nyo kung anong tablet ang sinasabi ko. Kita nyo na, ang tablet na ito ay may 10 message sa inbox at 10 photos ang nakalagay sa message at may camera sa tuktok na tatsulok. At inukit ang message ha, hindi tinouch lang, ukit. Mataas pa sa akin ang tablet. Tingnan eh. Alam niyo yung mga higanting yan, naglilibang din yan, naglalaro ng chess, nagdadayaan, tinago ang pong, ayaw nawala, nag-away yung dalawang higante, magpapanaga pa, at ayong phone, yung ginawang pan-display din sa terrace. O malinaw ha, phone yan, phone yan, mataas pa sa akin eh. Kita nyo kayang mga espadang yan? Nuknuk ka ng laki at haba? Ay baka yan ay mga 20 pie. Ay, ang tapat ang pagkakatawas sino may anay niya yan? Wala namang taong pangkaraniwan na hindi kayang botin yan. Alas na ako, baka ako'y mahabol ng taga. Sana yun ako taga ka lang audio. Ay, tingnan mo nga naman. Ay, yung mong dalawang espadang yan na nasa gate ng Ciudad Mistica ay napagkamalang pang espada ng mga higante. Eh, talaga naman. Ano nangyari, Rex? Wala. Ay, tumitakip? Wala ang buhay. Wala ang buhay. Wala ang buhay. May mga 6 na barangay tayo na nagtaguyod ng langya! Ang nagtaguyod ng ang nagtaguyod ng ang nagtaguyod ng ang camera kanina at picture kanina